Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay dapat maghanap buhay at tumulong sa kapwa. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Wala po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12, ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay inyong sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad na sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikakabuhay. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talatang 7, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw at gabi upang hindi maging pasani ng sinuman sa inyo. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na namumuhay sa katamaran at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo, mahigpit naming ipagtatagubilin sa inyo, sa mga taong ito, na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galasya, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ipapatuloy po natin sa 2 Korinto Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang mensahe. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakaya. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Pagpatuloy po natin, kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Mula po sa tema na dapat maghanap buhay at tumulong sa kapwa. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang inihayag at ng mga apostol na tayo ay pagsikapan nating mamuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa ating ikakabuhay. Kaya yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Na pagsikapan natin na tayo na ang ating ikakabuhay ay sa sarili nating sikap sa pamamagitan ng pagtatrabaho, maghanap buhay tayo para tayo ay mayroong kabuhay. At iwasan natin yung tayo ay umasa sa iba. Asahan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ating pagsisikap. At ito ang kinalulugdan ng ating banal na Panginoon Diyos. At iwasan natin yung tayo manghimasok ng buhay ng may buhay. Yung tayo pakialaman natin ang buhay ng iba. Instead, ay maghanap buhay tayo at huwag tayong umasa sa iba. Huwag nating guluhin yung buhay ng ibang tao, huwag natin sila panghimasukan. Tapos,
namumuhay tayo sa katamaran. So iwasan natin na mamuhay tayo sa katamaran, ang himasok ng buhay. Parang standby ka, pagkatapos ay nanggugulo ka pa, or nangihimasok ka sa buhay ng may buhay, para kang chismoso at chismosa, mga ganon. Na ang yung pinaggagawa, hindi ka na nga nagtatrabaho, nanggugulo ka pa. So iwasan yung ganong klase ng katamaran at nanggugulo ka lang ng kapwa-tao mo. Bagkus, mamuhay tayo ng matahimik at magpagal tayo para sa sarili nating kapaguhan. Yan ay yung kinalulugod ng ating banal na Panginoon Diyos. At huwag natin kaliligtaan ang pagtulong sa kapwa-tao. Kung tayo may kinakabuhay, nagsisikap tayo, tumulong naman tayo sa kapwa-tao. Sapagkat yan ang gusto ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay mayroong hanapbuhay at tayo ay tumutulong sa kapwa-tao. Yan, ganyan tayo dapat magmamanage ng ating material na bagay, na sariling pagpapagal, tumulong tayo sa kapwa, at magpaunlad tayo sa simbahan. Ganyan tayo nag-iimpok ng ating kayamanan, na tayo ay marunong tumulong sa kapwa. Marunong tayo magpaunlad ng ating simbahan, hindi lamang tayo namumuhay ng sagana para sa ating ikakabuhay, para sa ating sa sarili nating sikap. Gusto ng Diyos mamuhay tayo na masagana, maunlad, but wag nating sarilinin lamang ito. Marunong tayo dapat tumulong sa kapwa, sapagkat ang pinalulugod ng Diyos ay hindi lamang ikaw mamuhay ng masagana at may trabaho, kundi tumutulong ka sa kapwa-tao mo at nananampalataya ka sa Kanya. Sumusunod ka sa lahat ng Kanyang pinag-uutos, nananampalataya ka at gumagawa ka ng mabuti. Yan ay mahalimuyak na ayon sa Panginoon Diyos. Partikular nga, naghahanap buhay ka, tumutulong ka sa kapwa-tao mo. Yan ang mahalimuyak na nahain sa Diyos, yung marunong kang tumulong sa kapwa-tao mo at nagsisikap ka, ikaw ay mabuti sa buhay. But kung ikaw naman ay nagsisikap sa muwa, binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon Diyos, binigyan ka ng kaliwat ka ng trabaho, binigyan ka ng kaliwat ka ng customer, bukal na customer, pero nalimutan mo na ang Diyos. Huwag mong kalilimutan siya, sapagkat higit sa lahat, kinakailangan ng palataya tayo upang ipagkaloob niya ang ating pangangailangan. Una sa lahat ng Diyos, bago ang lahat. And then, susundin natin yung kanyang mga gabay sa atin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Mula dyan sa mga bagay na yan, kung paano tayo, kung ano ang ating kakabuhay, dapat kung natin iasa sa iba. Yung pagtulong, tumutulong tayo hindi sa katamaran, kundi tumutulong tayo dahil sa sila ay nag-iikos, naghihirap. Ngayon, yung mga tamad, pagsisikapan natin silang magkahanap buhay. Yan. O pag sila ay hikayatin natin na mamuhay ng mayroong hanap buhay at doon natin sila tutulungan na magkahanap buhay. Yun. Ngayon, syempre, sa pamumuhay na ito, hindi naman lahat pare-parehas, mayroong nag-iikos, kahit anong sikap, kulang pa rin, doon tayo tumutulong. Kagaya ng binagyo, kagaya ng nasunugan, kagaya ng binaha, kagaya ng nanakawan, iba't ibang mga na nangyayari sa buhay, nagkasakit ang mga pamilya, kulang sa panggasto, so doon tayo tumulong. Mga nagugutom, na nakikita natin, na talagang walang, hindi makompleto ang kakabuhay kahit anong sikap. So, maliban diyan ay ang makatutulong ay syempre yung gampanin ng pamahalaan. Magabayan yung ating pamahalaan sa aral na ito ng Panginoon Diyos na makatulong kayo ng paghahanap buhay sa inyong mamamayan. At ikayatin yung mga tamad na mga na sila mapaunlad ng ating pamahalaan. Sapagkat iniatang sa inyo ang pangangasiwa ng yaman ng mundong ito. Yaman ng bansa na inyo nasasakupan. Kaya't yung yaman na yan, i-distribute na ng equal sa pamamagitan ng patas na pagtatrabaho. Diba? Patas na pagbibigay ng negosyo at magkatrabaho ang iba. Hindi yung ilan lang ang mabibigyan ng negosyo, ilan lang ang mabibigyan ng trabaho. At hindi sinasarili. Dapat ito ay ang pagbibigay ng trabaho, hindi lang basta trabaho, syempre kompleto yung dapat gagawin ng pamahalaan. So sana magabayan ng pamahalaan ng mensaheng ito at nagabay na ito ng ating banal na Panginoon. Tumulong sila sa tao mula sa trabaho at iba't ibang tulong na may ibigay nila. At tayo mga tao, nanampalataya, mga Kristiyano at iba't ibang mga tao, tumulong tayo sa pamamagitan ng iba't ibang pagtulong natin sa kapwa-tao, material, or magbigay tayo ng trabaho, etc. etc.
ganyan tayo at iwasan natin na maging tamad sa buhay at tumambay na lang at manggulo ka ng kapwa-tao mo, manghimasok ka. Pag marunong mo sila bilang tambay, wag ganoon. Dapat ay tayo ay magsikap na ngayon ay yung pagtulong kung ano ang makakaya mo maipagkaloob mo sa kapwa-tao mo, sa mga naghihirap mong kababayan, pagtulong mo sa simbahan, kung anong kaya mo, yun ang ipagkakibigay mo at yun ang tatanggapin naman ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayong lahat ay nais naman na Panginoon Diyos, magtulungan tayo sa ating pasanin sa buhay para tayo makapamuhay ng magaan. Kagaya ng trabaho, magtulungan tayo, makipagtulungan tayo sa pamahalaan para magkatrabaho ang lahat at lahat ay mahigayat na magtrabaho. Para yung iba hindi nag-iikaw sa paghahanap buhay, nagagabayan sila kung paano sila magkaroon ng utang. At hindi sa lahat, siyempre, manampalataya tayo para ipagkaloob sa atin ang mabuting na pagpapala para tayo makapabuhay ng sapat na bigyan tayo ng sapat na kikitain, sapat na buhay para tayo makapabuhay ng maayos. At hindi tayo kukulangin. Bagkus makatutulong pa tayo sa isa't isa sa anumang bagay na nangyayari. Kahit tayo lubos-lubos ang ating mga pagpapala, kung inabot tayo ng bagyo, ilang mga sakuna, so hihingi rin tayo ng tulong sa kapwa at magbibigay din tayo ng tulong sa ating kapwa. Wala tayo sa ating mga Kristiyano, gawin natin yan at kayatin natin iba na tumulong din sa ating kapwa. Lalong-lalo ng pamahalaan na magabayan sila sa kanilang tungkulin kung paano nila gagawin ng mga programa na matutulungan nila sa kanilang pamamahala ang mamamayan magkatrabaho yan, sa kanilang implementation of the law. So yun. Kaya sana ay magkaroon tayo ng mahusay na sistema at tayo ay magkatrabaho lahat at hindi yung mga tamad ay mabigyan ng trabaho ay kayat sila at hindi yung tao ay ang mahirap ay yung wala kang trabaho sapagkat ilan lang ang bibigyan ng trabaho, hindi maganda yung sistema. So, kagaya ng ilang mga naging problema sa ating lipunan. So, sana sa lahat sila ay magabay ng Panginoon Diyos, dalangin natin yan. At yung ating pamahalaan, matulungan lahat na magkaroon ng trabaho. Yun, muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng the Bible, evangelization sa inyong spiritual pumuhay. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong spiritual pumuhay mula sa gabay nito at mensahe ng ating mananakang Diyos. Mamuhay tayo ayon dito. At yan ay pinagpipigyan ng ating mananakang Diyos. Malimuyan tayo na pagtulong at pagiging mabuti. Kaya huwag tayo mag-asawa sa ating mananakang Diyos o ang aral niya na sa paggawa ng mabuti. Huwag natin magsasawaan na magsunod ng paggawa ng mabuti at siyempre ang pagmamahal sa kapwa-tao mo natin. At tayo ay sana ay nagabayan naman kayo at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. At tayo patuloy na nanampalataya na gabayan tayo palagi ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Gayon din ang banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o ng The Bible Evangelizations, ng pag-ibanghelyo dito sa The Bible Evangelizations, linggo at sa panahon ito na ating pamumuhay na tayo sa ating pagbabahagi, gabayan tayo ng pagpapala himala ng ating banal na Panginoon, mula sa banal na Santa Maria ng mga spiritual na kaliwanagan na ito. At tayo ay mahikayat sa pagtalima sa mabuting balita at pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa The Bible Evangelization at ang ating simbahan ay magabayan ng mga pagmimilagrong ito at patuloy na ang ating mga kaparian ay magabayan sa kanilang paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating pananampalataya. Ayan. Tayo ay naway pakinggan ng Panginoon Diyos sa ating pananampalataya at pagmamahal at bilang pagtulong natin sa simbahan. Yan. At sana ay yung CBC, yung Center of Unity ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria. Ang lahat ng mga reliyon ay mahikayat ng The Bible Evangelization at mapunawaan tayo ng ating mga reliyon at maiwasan natin ang sigalutan, ang karahasan na uwi sa digmaan. Pagkos, nakagagabay tayo ng
kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan ng bawat isa mula sa ating mga reliyon at iba't ibang paniniwala. Yan. At doon sa CBCP Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at kayo ay patuloy niyo pagpupuri ng samatapuan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na nanampalataya ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santa Maria. Sana patuloy niya tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan at pagmilagro at kayo maliwanagan sa ating pagbabahagi at kayo mahimo sa pagtupad ng mabuting balita at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Kristo. Sa lahat ay hindi man tayo ganong gabayan ng paghihimala ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, ay tayo ay pakinggan nyo ang pagbabahagi naman natin ng mabuting balita at kayo ay panampalataya sa Panginoon Diyos at nagabayan kayo sa pagtalima nito at maligtas kayo sa inyong sa kasamaan at kayo ay magkaroon ng kaligtasan. At doon sa CBC at doon sa tayo gabayan patuloy ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos at tayo makagabay sa mga kapamalaan at maliwanagan yung pamalaan ng mabuting balita ng banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo, at ito ay mamahalan ng mabuting balita. Tugunin yung karapatang pantao at para sa Kristo. Sa kayo malaking kinabang yung mga mamamayan na sila ay makapamuhay ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan at protektado. At makapanampalataya sila. At higit sa lahat ay makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo na protektado at anumang pananampalataya. Sapagkat yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.